Kamusta mga tol? Alisin nyo na The Aero Pax Boy, patalo pa lagi yan. Ang dami nagagalit eh. Pati asawa ko nagagalit tuloy sa akin. Nawawalan tuloy ng chance si Boy Layup, Dylan Harper, di ba? Abay, tirahin na natin niya. Pero bago yan, at tsara muna tayo, focus na sa goal. Okay game, isang malaking pagkakamali ang nagawa ng The Aero Pax Boy nung game 4 mga tol. Naku po, sarap pektusan. Eto lamang ng isang Spurs, sablay yung tira ng anak ni Lebron, tapi ka na bola, nauuna na si The Aero Pax Boy eh. 30 seconds na lang nalalabi, lamang sila ng isa ha. Imbis na ubusin nilang oras dahil lamang sila, inilaya pa kagad na walang yaya, baon sa pasita. Sabog ata to, hype na to eh. Pero bago dumating sa punto na yan mga tol, nung third quarter pa lang, ang sama na talaga nilalaro nito eh. Maganda yung depensa ka dyan, no? Pumasok naman yan. Pero ito, isolation kay Josh at Evangelista. Penalty na, Knicks ha. Step back 3 po si tinira, portre, baldog na nga. Kaya nakadikit ka agad yung Knicks mga tol kasi 4 out of 20 lang sa field goals sa Spurs ng third quarter. Pati 3 points nila, puro baldog, 2 out of 12 lang eh. At 3 turnovers pa kayo nagawa ng The Aero Pax Boy ng third quarter. Yung isa, tingnan mo, simple pick and pop lang sa Wembanyama dyan. Mali yung pasa, tapo ng sabaw. Ano pa isa, tingnan nyo ito dalawa yung pwede niyang pasahan sa ibabaw ha. Nasa bakod pa para yung mga kakampi niya. Ipinasa pa kagad na walang yan para sa buge, no? Pareho pang hindi nakatingin, tapo ng sabaw. Dalawa magkasunod turnover pa yun sa dulong third quarter ha. Isa, sumasalasak siya, tumama sa paa, tapo ng sabaw. At nung fourth quarter na, nung humahabol ng Knicks, puros The Aero Pax Boy talaga ibahako ng bola sa Spurs eh, no? Step back jumper, tungkab na nga. Pero dito naman, nakaisa siya rito ha. Apat na lang ang lamang nila, siya na naman ang tumira eh, portrait, nakashoot din sa wakas. Every time bababa ang Spurs no fourth quarter, puros The Aero Pax Boy yung bihako ng bola eh. Nawala na sa eksena si Boy Layup, Dylan Harper, na maganda yung nilalaro ha. Napasahan na kasi yung bayaman dyan, jumamper, patay naman yan. Pero naging trigger happy talaga sa 3 points sa Spurs mga tol eh, no? Kahit na puro baldog na yun, tinitira nila eh. The Aero Pax Boy, portrait, baldog na nga. Nakaw, ayun na nga. Talagang puro si Patalon The Aero Pax Boy may hawak ng bola ngayon eh. Andiyan si Castillo buhangin, andiyan si Dylan Harper. Pero puro siya may hawak ng bola talaga eh. Kaya pinasa tapo ng sabaw. Libre-libre na kasi Josh Evangelista sa layup. Buti na lang tanga. Ayun, lumamang na tuloy ang Knicks mga tol, no? Si The Aero Pax Boy na naman may hawak ng bola. Wala kang kadala-dala. Isolation pa kay OG, ano na ba yung ginawa? Hindi man lang picker, kayo mabayaman eh. Jumper pa nga tinira, tungkab na nga. Pero yun, nakakuha rin Castillo buhangin yung rebound, napol pa nga. So lamang tuloy ang Spurs ng isa ha. Tinira ng anak ni Lebron, wala na nga yan. Tapikan, nauna na si The Aero Pax Boy sa takbuhan. Uulitin ko, lamang ang Spurs ng isa. 12 seconds na lang ang nalalabi. Alam niyo ang ginawa ng tanga. Itinira pa The Aero Pax Boy, nabuta na nga. Susme, simple-simple uubusin lang oras. Naturing ang ikaw yung veterano, ikaw pa yung point guard sa team, hindi mo pa nagawa. So ang dami talagang ginawa malindi Aero Pax Boy dito, lalo-lalo na sa fourth quarter mga tol. Puro siya talaga yung mahawak ng bola eh. Pero 1 out of 5 lang siya sa field goals at isang turnover. Pero napakalaki pagkakamali talaga yung ginawa niya. Lamang kayo ng isa tapos 12 seconds na lang nalalabi. Tapos itinira mo pa rin hype ka, sabog ka ba? Hoy, like nyo, ano na? Nagkakalat na nga palagi si Aero Pax Boy, di ka pa rin magla-like. Mag-like ka na! Pero mga tol, hindi yan first time eh, no? Nung game 1 pa lang ng NBA Finals, fourth quarter din to, hindi rin maganda nilaro din Pax Boy eh. Imbis na alip, tinira niya, tungkab na nga. Tapos dito, hindi niya nabakso si OG Anunoboy. Tinulak pa nga niya. Ayun, protog ka dyan, tol. Tapos 1.5 minutes na lang nalalabi. Lamang ng dalawa ang New York Knicks. Pick and roll silang dalawa. Naman bayaman. Open na open yan. O, jumapa siya. Tungkap naman yan. Ito, bola na ng Knicks. Lamang silang dalawa. Last 1 minute na lang to, ha. Paubos na ang shot clock dito, mga tol. Sumundot pa si The Aero Pax Boy. Naku po. Paubos na yung shot clock. Susundot ka pa. Sabog ka ba? Ay, napaul na nga. Penalty pa nga tuloy. So, ayun. Knicks na kayo na nakalupa sa game 1. Tapos sa game 3 naman dito, matinoon nila rin The Aero Pax Boy ha. 8 out of 12 siya sa field goals, kaso lang 4 na turnovers naman. At isa siya sa dahilan kung bakit nakahabol pa yung Spurs sa fourth quarter. Maganda nilaro talaga niya rito ng fourth quarter eh, no? Ito, 5 na lang ang lamang ng New York Knicks ha. Pasa kay Vaseline, open na open yan. Ayan na nga, portrait, patay ka dyan. 3 na lang ang lamang, nakalusot pa nga siya sa double team. Naipasa pa nga kay Wembanyama, dak-dak. Kaso lang, nung tabla na yung score at naribon ni Wembanyama yung tira, trabaho ng The Aero Pax Boy, point guard siya. Lapitan mo kagad si Wembanyama, kunin mo kagad yung bola, di ba? Pero dinribble pala yun ni Wembanyama at ipinasa na nga sa likod, di Castillo yung buhangin. Ayun, tapo ng sabaw. At yan na nga yung dahilan kung bakit natalo ang Spurs sa game 2. Tapos nung game 3 naman, ang sama na naman ng laro ng The Aero Pax Boy mga tol ha. 12 points na siya rito, 4 out of 14 lang sa field goals at -7 sa plus minus kahit panalo yung Spurs.
Isipin niya mga tol ha, siya dapat yung second leading scorer ng Spurs, diba? Pagkatapos na yung Bayama pero puro baldog yung tira niya eh. Yan, open na open niya, Portre, baldog na nga. Ang sama talaga ng shooting niya rito sa game 3 eh. First 11 shots niya, dalawa lang pumasok, 2 out of 11 siya. Sunod-sunod pa yung mintis niya ha. Unang 3 tira niya, baldog lahat eh. Wild yung Mamper, baldog na naman. Tapos nakashoot siya ng 2 sunod, drop coverage siya, free throw jumper tuloy, patay naman yan. At tapos ng fourth quarter, 3 straight misses na naman siya. Dikitan laban dito, haya Portre, baldog na nga. Okay pa isa, pabos sa shot clock dito. Tinira na naman niya, Portre, baldog na naman. Ito, hindi siya may hawak ng bola rito ha. Pasa kanya, kita-kita yung bakal libre. Portre, baldog na naman. Pero ito, nakabawi siya rito mga tol ha. Kasi lamang ng 3 ang Spurs, last 13 seconds na lang ang nalalabi. Nakashoot siya bigla ng jumper, crucial yan kaya panalo pa nga yung Spurs. Pero ang problema kasi mga tol, eto pakiramdam ko lang to ha. Pakiramdam ko kasi nawawala palagi sa eksena si Boy Layup Dillon Harper dahil kay De'Aaron Foxboy eh. Ang ganda pa naman palagi na nilalaro eh, no? Agaya itong game 4, 21 points ang ginawa ni Boy Layup Dillon Harper ha. 8 out of 12 sa field goals at plus 12 sa plus minus kahit talo sila ha. Noong second quarter, ang init nito, 13 points ang ginawa niya, 5 out of 5 sa field goals, walang supply kahit isa eh. At noong third quarter na, nung nagkakarat na si De'Aaron Foxboy, 3 turnovers ang ginawa, naka 4 points sa mas Dillon Harper, 1 out of 3 sa field goals. At ang naging problema noong fourth quarter mga tol, isipin nyo to ha, 9 minutes naglaro si Dillon Harper noong fourth quarter, 9 minutes ha, pero hindi ramdam, bakit kanyo? Kasi huling tira niya noong fourth quarter mga tol, noong 10 minutes pa yun natitira sa oras eh. Commercial, pasok! Bakit? Bakit gano'n nangyari ha? Ano nangyari? Kasi nga, di ba sabi ko nga kanina, puro si De'Aaron Foxboy tsaka si Bayama na yung tumira sa fourth quarter para sa Spurs. Yan, tingnan mo yan yung huling tira niya noong fourth quarter eh. Ginawang spot-up shooter na lang ng Spurs, si Boy Layup na magaling sa salaksak tsaka sa mga layup. Sa game 1, gumawa si Boy Layup Dillon Harper, 16 points, 6 out of 10 sa field goals, 8 rebound, tsaka 1 assist. Sa game 2 naman, 15 points naman ang ginawa niya, 6 out of 12 sa field goals, 6 na rebounds, 3 assist. Sa game 3, bumaldog siya, 13 points ang ginawa niya, 5 out of 18 sa field goals, 9 rebounds, 4 assists. At nung game 4, 21 points ang ginawa niya, 8 out of 12 sa field goals, 4 na rebound, tsaka 3 assists. So 3 laro na tumitira ng 50% pataas si Boy Layup Dillon Harper mga tol eh. Pati rebounds niya maganda, di ba? Tsaka yung defense niya maganda rin eh. At talata talaga, nalilimitahan yung usage sa kanya dahil kay De'Aaron Foxboy eh. Hindi lang siya mga tol ha, pati si Castillo Buhangin hindi makahawak ng bola eh. So sign na ba yan mga tol ha? Panahon na ba na dapat sa game 5 ibigay na ng Spurs ang susi kay Boy Layup Dillon Harper o kaya kay Castillo Buhangin? Palit na sila ng role, De'Aaron Foxboy, di ba? Huling pagkakataon nyo na to Spurs ha? Hindi na kayo pwedeng matalo ulit, 3-1 na yan eh. Kung hindi nyo man gawin yan, dapat siguro sa off-season kailangan nyo gawin yan. Mag-focus na yung Spurs sa trio ni Bayaman, ni Castillo Buhangin, tsaka ni Boy Layup Dillon Harper. 3 batang players na palaban, matangkad, tsaka 2-way player, magagaling dumipensa. At tingin ko talaga, yan na talaga ang future ng Spurs mga tol eh, no? Dahil syempre, hindi rin naman talaga nila kaedad si De'Aaron Foxboy. Mas okay siguro trade nila si De'Aaron Foxboy para makako sila ng power forward para may katulong si Wembayama sa loob. Okay na pakimagas, malik kayo mga De'Aaron Foxboy.